Nakakahiya nga ba ang ginawa ni Aba Ginoong Melay na napupuno ng grasya nitong nagdaang Asia Artist Awards? I don't find this funny. A lot of people are already making fun of the way you speak English. I find it shameless. I hope people do not think we all talk like Hey Melay, we know that you are committed, but it could have been good if you take something seriously, especially outside our country. You might think that this is really the way Filipinos speak in English. Remember the insults we had before from a Korean celebrity, and now you're It may making seem like a fun of joke, it. but I can understand the message and I can see it sincerely. I see it Melay here, and if one cannot speak fluently the language, doesn't mean all people can. Yun yan, pag ibang bansa nag-speech ng putol-putol na English, tungong-tuwa pa. Good humor is the best speech, hindi boring. Good job, Melay! Sana naman, nag-aaral ng konting English. I mean, yung sasabihin o sasagot, yung nagtanong, fluent kasi, Korean yan. Not funny. Baka isipin nila, bobo tayo ng English. I'm not. I just understood in language. And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Nox, darbs na. Para magets natin gaano ba kalaki ang event kung saan nangyari ang trending na Melay videos. So, naganap ang nag-viral na interview at acceptance speech videos ni Melay sa 2023 Asia Artist Awards o AAA na ginanap last December 14 sa Philippine Arena. Ang AAA ay ginagawad ng Korean media company na Star News sa mga natatanging Asian artists na mostly ay from South Korea. Pinipili ang mga winners through online voting. Bagamat first time naganap sa Philippines, no, this is already the 8th time na ginanap ang AAA. So yung mga nakaraan ay ginanap sa Korea, Japan, at Vietnam. Maliban sa libo-libong dumalo sa Philippine Arena last December 14, the event was also live-streamed sa malalaking platforms tulad ng Weverse at Lazada. Ultra mega star-studded ang AAA na dinaluhan ng malalaking Asian celebrities, no? Mga bigating Korean actors na sina Kim Son-ho, Lee Jun-ho, Kim Sejong, Lee Dong-hui, to name a few. At mga sikat na K-pop groups tulad ng New Jeans, Le Sserafim at iba pa. Plus our very own SB19, Horizon, Ben and Ben. At ang hindi mo malaman kung mag-ex na nga ba talagang sila Katniel at si Melay nga. So sa isang eksena kung saan nag-i-interview ng mga celebrity attendees, ang host na si Jang Won-young, nagawi ito kay Melay at tinanong niya kung kamusta ang pagdalo nito sa AAA. Ganyan na lang ang taranta at kilig ni Melay dahil nasa harapan niya mismo ang mga Korean oppa na sila Junho, Sonho at Suho ng EXO. Napaaga ang Pasko kay Melay. Ho, ho, ho! Sabi ni Santa Claus. Pinagpalang tunay ka, Melay, sa babaeng lahat. At nang finally ay umakyat sa stage si Melay para tanggapin ang kanyang Best Actor Award, dito na dumagundong ang Philippine Arena at ang online world. Parang wildfire na kumalat ang speech videos ni Melay na kinaaliwan ng nakararami. Pero syempre, as with any trending video, no, may mga natuwa pero meron ding mga na-imbier na. I just received award all of my life from my mother and father every time they're angry to me. My heart is very the best. I think because because of God moves in mysterious ways in my life. And to my producer that I cannot believe what the food that they eat, why they choose me. I'm very sorry to the Koreans I acted like this. But I'm so overwhelmed to this kind of award. To my family, we will serve the Lord. First, tungkol kay Melay. Kumuha ng kursong Bachelor of Education, Major in English, NAX. Sa Mindanao State University, si Melay. Umabot siya ng 4th year pero hindi na siya nakagraduate dahil pumasok na siya sa Pinoy Big Brother House noong 2009. While in college, ay naging presidente din siya ng kanilang student organization. One thing na tingin kong kinaaliwan ng mga tao kay Melay is her honesty. No? So inamin niya sa kanyang interview dati na bagamat nag-English major siya sa college, ay
bothered siya ng kanyang mahinang Ingles. And a lot needs to be done daw para maging fluent siya. Sinabi niya rin na kinakabahan talaga siya kapag ini-interview na siya sa English. So, as you can see, no, nag-aral si Melay ng English. Plus, the point na nakaabot siya ng 4th year college, plus nanalo pa siya as the grand winner ng Pinoy Big Brother that season. Plus, may TV show siya, may pelikula, at ngayon nga ay may parangal pa from a Korean award-giving body. Well, her record speaks volumes, ika nga. Aral at matalino si Melay, no, para ma-accomplish niya lahat yan. Siguro kasi may tendency ang marami sa ating mga Pinoys na equate ang katalinuhan sa kakayahang mag-Ingles. Pero sa katunayan, sa mga rankings ng mga pinakamatatalinong bansa sa buong mundo, madalas lumalabas ang mga developed countries na karamihan ay hindi bihasa sa Ingles dahil hindi nila native language yun. Speaking of which, bagamat kasama ang English sa official languages natin, no, it is not our native language. Tagalog ang akin, Bisaya ang kay Melay. Kaya aminin natin, no, mahirap naman talaga maging fluent sa English o sa kahit anong ibang language. Case in point nga ang mga Koreans, no, bagamat kasama lagi sila sa mga rankings ng pinakamatalinong bansa, pero marami pa rin dito ang hirap mag-English. At sa tagal ko dito, no, iilan pa lang ang nakilala kong highly fluent na matatawag sa English. At ako din mismo, no, 20 years na ako dito pero hindi pa rin ako matatawag na fluent even sa Korean language. Ultimately, komedyante si Melay, kaya siguro ay sinaman na niya yan sa comedy brand niya, yung barok-barok English niya na yan. Second, tungkol sa tingin sa atin ng ibang bansa, lalo na ng Korea, nung kakarating ko lang dito, no, lagi din akong nagpapalpitate tuwing makikipag-usap ako ng English sa mga Koreans at lalo na sa ibang foreigners. Nung una din, pinagtatawanan ko yung mga Koreans na kakilala ko na barok mag-English. Kasi nga, ganun na naging mindset ko nung nasa Philippines ako. Pero later on, no, na-realize ko sobrang tatalino ng mga kasamahan ko sa work. Pero hirap lang talaga silang mag-English kasi hindi yon ang nakalakihan nila. Plus, nakamit na rin ako ng mga ibang Europeans, Asians. And that's when I realized na parang tayong mga Pinoy lang yata ang masyadong OC sa English. Until may nakatrabaho din ako mga Briton, Australian at mga Americans. Mga native speakers to, no? Pero hala, may ilan sa kanila wrong grammar pag ini-email ako, madalas wrong spelling din. Pero naitatawid namin ng maayos ang mga trabaho namin. So that's when I realized na, communicating properly pala does not necessarily mean speaking fluently. Sakalam ka kung magaling ka mag-English, pero ang mas importante ay na-e-express mo ng maayos ang gusto mong sabihin at naintindihan naman ito ng kausap mo. And going back kay Melay, when she gave her acceptance speech at dumagundong ang buong Philippine arena, I'm sure the message was sent clearly. She didn't even have to say sorry sa mga Koreans. At okay lang din kung nagtagalog o Bisaya siya, lalo na at may live translation naman ng streaming. Kung ano, sana hinayaan niya na lang na yung mga nanonood ang nag-adjust at hindi siya. No? Pero bakit nga ganun? Lagi tayong mga Pinoy ang nag-a-adjust. I've also checked sa Naver 2 days after ng event at wala namang naging usap-usapan ang mga Korean netizens tungkol kay Melay. Maraming ang ordinaryong Koreano ay hindi naman kilala ang mga K-drama at K-pop celebrities. So, tingin ko lalong wala silang pakialam kay Melay. Kung meron mga pailan-ilang Korean baka sa TikTok, no, or sa social media na baka mang-bash kay Melay o sa mga Pinoys dahil dito, hindi naman mawawala yan, ano. Pero I'm sure ay mas marami ang naaliw kay Melay as seen sa mga kumalat na pictures at videos ng mga Korean celebs na nanonood sa kanya. Plus, sa tagal ko nga dito, no, wala pa naman akong na-witness na Korean na nang mock ng mga Pinoys o ibang lahi dahil sa poor English. Especially nga since hindi rin naman sila fluent sa English gaano. So, kung minamaliit o mamaliitin man tayo o ang bansa natin, I don't think ay dahil yun sa pag-i-English natin, ano? And if anything, other countries look down on us dahil dito. Your government, God,
you know. Dito Your people poor. at Your dito. city, many crimes. I'm sorry, but Follow Pinoy Kimchiland para sa iba pang kwentong Korea tulad nito. At malapit na nating bunutin ang mananalo sa ating 150k raffle pakulo among the video sharers. Sharers. Ayan, kasi nga hindi tayo fluent. Kaya wag mahiyang i-share ang video dahil sabi nga ni Melay, God moves in mysterious ways. Annyeong ikaseyo!